Meron tayong pagkukuwento sa ating buhay. Minsan kasi, kagaya yung kailingan. Yung kailingan ba ay kailangan mo ba yung kailingan? Baka nabigla ka lang sa yung pagtanggap ng kailingan mo. Kagaya yung gusto mo maging maganda. Ano nangyari nung naging maganda ka? Pag maganda ka kasi, wala na magkikilala sa iyo. Kasi kilala ka na bilang pangit. Kaya ganun. Nakilala ka bilang pangit. Pero nung gumanda ka na, wala na nakakakilala sa iyo. Wala na. Kumbaga, parang lalabas niyan. Sabi ni Dr. Cesar, ang hindi lumingon sa kanyang kaparoonan, dahig mo pa, hindi ka lumingon sa kinaroroonan mo, dahig mo pa ang malansang isda. Sabi ni Dr. Cesar. Kaya nga parang lalabas nun. Parang hindi mo yung tanggap yung sarili mo talaga. Kagaya yung nakaraan mo. Hindi mo tanggap yung nakaraan mo. Ito sasabihin ko sa iyo, ito sabihin ko sa iyo. Nasa nakaraan din ang tunay mong pagkatao. Nasa nakaraan din. Halimbawa, nakaraan mo, medyo mongoloid ka, o kaya hindi ka makapagsalita, o kaya biglaan tatalon, na wala naman dahilan. Isa pa yun. Tapos, nung nalaman mong may korek-korek ka, naburido ka na. Para ka galit na galit ka sa sarili mo, na ganun ka dati. Yun yung ayaw nilang tanggapin yung dati nilang pagkatao. Kasi yung dati mong pagkatao, yun ang tunay mong pagkatao. Halimbawa, dati, maitim-itim ka dati. Ngayon ka lang pumuti. Ngayon ka lang pumuti dahil lang sa kay belo-belo na yung tinatawag dyan. Magpapaputi ka. Tapos, ayaw mo tanggapin yung nakaraan mo. Ayaw mo tanggapin sarili mo. Kasi, parang lalabas niyan, hindi ka tumitingin sa salamin. Hindi ka tumitingin talaga, sabi ko sarili ko. Pag naging gwapo lang ako, hindi ako papayag na maging gwapo ako. Kapag naging gwapo ako, masasaktan ko lang yung kapwa ko. Masisiraan ko yung kapwa ko. Pag naging gwapo ako. Panginoon, wag mo akong gawin maging gwapo. Masasaktan ko lang yung kapwa ko, sabi ko sa sarili ko. Masasaktan ko lang kapwa ko. Kagaya niyan, mas siga ka, mas malakas ka, pero yung mga mahihina, ang kaya mong labanan, mahihina sa'yo. Ito sabihin ko sa'yo, duwag ka, putang ina mo ka, duwag ka. Ito sabihin ko sa'yo, kung talaga malakas ka, huwag kang papatol sa mas mahina sa'yo. Huwag kang papatol. Kasi, hindi lalabas ang kalakasan mo kung papatulan mo yung mas mahina sa'yo. Diba? Papatulan mo, ang kaya mong patulan yung mas mahina sa'yo.
Pero yung kasing lakas mo, o kaya mas malakas sa'yo, hindi mo na kaya. Oo, hindi mo na kaya. Yung mas malakas sa'yo, yung kasing lakas mo, hindi mo na kaya. Paano, paano mo lalabas yung kalakasan mo? Halimbawa, level 200 ka. Level 200 ka. Ang kaya mong labanan, level 5, level 30, level 50, 200 ka. Gusto mo isang tira, ting, isang tira lang sa'yo, gusto mo lang yun. Parang walang kahirap-hirap ang gagawin mo. Parang ayaw mo mapagod talaga. Oo, parang ayaw mo talaga mapagod. Ako, pag malakas ako, ang gusto ko labanan, yung kasing lakas ko. O kaya, mas malakas pa sa akin. Yun ang gusto ko sa sarili ko. Ayoko labanan yung mas mahina sa akin. Kasi, tapos tatawagin mong duwag. Alam mo alam mong alam mong mahina nga sa'yo. Hindi ganyang kayang labanan, tapos papatulan mo pa. Napakakuring mo talaga. Napakaingot mo talaga, grabe ka, pag ganyan. Ingot ka, tawag ko sa'yo ingot. Biray mo. Ang kaya mo labanan, yung mas mahina sa'yo. Pero, pagdating, kasing lakas mo, okay, mas malakas sa'yo, parang nababahag na yun yung buntot mo niyan. Nababahag na, kaya ganon. Yung buntot mo. Tapos, pagyayabang mo yung malakas ka, pagyayabang mo may kapangyarihan ka, o kaya, pagdating sa babae, pagyayabang mo maganda ka, tapos, ang kaharap mo lang, mga pangit, okay, hindi naman masyadong maganda, di ba? Ikaw lang maganda, nasasabihin ko sa'yo, dapat, makipantay ka lang sa kasing ganda mo o kaya mas maganda sa'yo. Yun ang mas maganda. Kasi, hindi lalabas yung kagandahan mo kung medyong papatulan mo yung mga pangit o kaya yung hindi gahanong kagandahan. Dapat, kung ako sa'yo, syempre doon sa level up. Halimbawa, level 50 ka, okay, dapat, ang kaya mong labanan, yung ka-level mo, kahit sabihin mong nakasampung ka ng tira, kahit sabihin mo nakasampu ka lang ng tira, okay lang. Pero kapag isang tira lang, parang isang pitik lang, patay na yung kalaban mo. Siyempre, ang laki ng agwat mo eh. Yung siya level 30, ikaw na level 200, ano yun? Hindi lalabas yan, duwag ka nun, napakaduwag mo. Kaya ganun, kung ako sa'yo, halimbawa level 200 ka, itry mo labanan level 100, level 150, o kaya kasing level mo, labanan mo yun. Kahit ilang beses kayo magtiraan dyan, kung sino maglalamang-lamangan dyan. O kaya, mas maigip pa, mas mataas pa level pa sa'yo. Kaya ganun. Kaya ang ginagawa mo, gusto mo level 5, gusto mo level 10, parang isang tira lang. Gusto mo, parang hindi ka na mahirapan. Kaya ganun, parang hindi ka na mahirapan yun eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo pag ganyan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kagaya doon sa pamilya. Tapos, di ba sabi sa akin, pamilya mo lang ang tutulong sa iyo. Tingnan mo ngayon.
nung nahirapan ako, nandiyan pa si Joseph? Hindi, iwanan ka lang ni Joseph eh. Minsan niya, pagtatawanan ka lang ni Joseph. Akala ko, Joseph, kaibigan mo ako. Walang kaibigan magmamalasakit sa kapwa niyang kaibigan. Totoo yan. Oh, walang magmamalasakit. Malay mo, magmamalasakit lang sa'yo, kapatid mo. Yan, kapatid mo. Magulang mo. O kaya asawa mo ang mamalasakit sa'yo. Pero kaibigan mo, hindi kang kayang malasakitin yan. Hindi kayang masakitin yan. Minsan nga, ang pagdating sa inuman, mabilis pa sa alas 4. Yang kaibigan mo. Minsan nga pag may pera ka, lalapit sa iyan. Kala mo, sila pa mayabang eh. Pero hindi naman sila gumagasto sa inuman. Diba ganun yung kaibigan mo? Walang kaibigan nagmamalasakit sa'yo. Maliban lang yung sa asawa mo. Pwede yun. Asawa mo nagmamalasakit sa'yo. Ikaw asawang lalaki, huwag ka magalit sa asawa mong babae na tinitigilan ka sa pag-inom sa labas. Huwag ka magalit. Yang kaibigan mo, yang barkada mo, hindi ka niya mamalasakitin. Hindi ka mamalasakitin yan. Kadalasan pababayaan ka. Ang magmamalasakit sa'yo, asawa mo, kapatid mo, magulang mo, yan ang magmamalasakit sa'yo. Pero ang kaibigan mo, barkada mo, nako, itatapong ka lang yan. Kainuman mo. Nako, pag-iingi ka ng tulong sa kainuman mo, nako, tatago na sila. Kaya ganyan. Sabi ko sa'yo, pamilya ang tutulong sa'yo. Ni asawa mo ang tutulong sa'yo. Ang magmamalasakit sa'yo. Ikaw asawang lalaki ka, huwag ka magalit sa asawa mong babae na tinitigilan ka sa pag-inom sa labas. Huwag ka magalit. Dahil ang asawa mo ay nagmamalasakit, ang pang-abang buhay yan ni kapatid mo. Sabi ko, nung nandito yung kuya ko, ito si Kuya Dennis, tinuturing ko yung best friend kaysa kay Joseph. Yan si Joseph, best friend ko. Hindi ko yung best friend yan si Joseph. Mas best friend ko pa yung kuya ko kaysa kay Joseph Mercado na yan. Wala namang kakwenta-kwenta yan. Pag nangungoblema ako, bigla yan tatago yan si Joseph Mercado na yan. Sabi sa akin ng kuya ko, ikaw Dominic, pamilya ang tutulong sa'yo. May diin pa eh. Ikaw Dominic, pamilya mo ang tutulong sa'yo. Pamilya mo ang tutulong sa'yo, sabi sa akin ng kuya ko dati. Sabi ko, parang naguwit ko parang naguwit sa utak ko yung sinasabi sa akin ng kuya ko. Sabi sa akin, ikaw Dominic, pamilya mo ang tutulong sa'yo. Pamilya talaga, totoo yan. Pero yung barkada mo, kaibigan mo, kainuman mo, hindi ka niyan tutulungan yan. Maniwala ka lang sa akin. Hindi ka lang niyan tutulungan yan. Sa totoo lang, hindi ka lang niyan tutulungan. Kapatid,
Kahit kapatid mo, tutulungan ka niyan. Kahit sabihin mo madalas kayo nag-aaway ng kapatid mo. Kahit sabihin mo nag-aaway kayo sa ano, sa mana-mana, pero pagdating ng uli, magmamalasakit din kayo eh. Magkakapatid eh. Meron na akong narinig sa radyo, di ba? Di ba gusto niya yung kunin yung lupa niyon. Pero nung na-aksidente yung kapatid niya, nagbago yung ano niya, yung wisyo niya, nagbago niya. Naging mabait. Halimbawa, panganay yun. Kailangan siya din. Mas malaki yung imamana sa kanya. Pero nagbago din eh. Sabi ng sige, hati-hatiin natin 3. Hati-hatiin natin yan. Walang labis, walang kulang. Hati-hatiin natin yan. Sabi ko, may magmamalasakit talaga. Bandang uli, kapatid mo talaga, magmamalasakit sa'yo talaga. Kapatid mo. Pero pagdating sa kaibigan, nako, iiwanan ka lang yan. Kadalasan nga, utangan ka ng kaibigan mo eh. Hindi ka naman niyang babayaran eh. Kaibigan mo? Hindi. Minsan, pag kapatid mo, nagumutang sa'yo, nako, pag medyong lumuluwag yung kapatid mo, babayaran ka. Minsan, dodoblein pa yung bayad sa'yo eh. Ay kapag umutang ka sa kapatid mo, kaya ganun. Pero kaibigan mo, pag umutang sa'yo, hindi. Wala nang bayad. Wala na. Pag siningin mo yung kaibigan mo, nagagalit pa eh. Kaya ganyan eh. Sa totoo lang, pamilya mo lang talagang pamilya mo talaga. Kahit sabi mo, kadugo mo. Lalo na katugo mo, kahit asawa mo. Sabi ko sa'yo, ikaw asawang lalaki. Ikaw asawang lalaki. Huwag ka magalit sa asawa mong babae na tinitigilan ka na uminom ka diyan sa labas. Tinitigilan ka. Minsan nga. Ang tanong. Pag nagkasakit ka, sinong gagastos? Pamilya mo. Sino gagastos? Pamilya mo, hindi yung barkada mo walang kakwenta-kwenta. Yung barkada mo walang kakwenta-kwenta. Kadalasan yung mga barkada mo, wala naman trabaho yan eh. Umaasa lang sa'yo eh. Sa totoo lang. Kadalasan nga, ikaw nga gumagastos yung sa inom nila eh. Yung barkada mo, yung kaibigan mo yan, lalo-lalo na yan si Joseph Mercado na yan, pumupunta lang yan si Joseph, magkape. Yan si Joseph. Kagaya ni Gerard. Minsan, Dominic, may pera ka ba? Bibigyan ako ng 200. Minsan, 100. Yan si Gerard. Pag medyo maluwag-luwag yan si Gerard, di ba? Yan si Joseph. Maasahan ko ba si Joseph? Hindi, wala. Hindi yan maasahan yan si Joseph Mercado na yan. Sabi ko sa iyo, pamilya ang tutulong sa'yo. Kahit pinsan mo yan. Tutulungan ka niyan. Basta kahit pinsan mo. Sabi ko sa iyo, pamilya ang tutulong sa'yo. May kaibigan tutulong sa'yo? Hindi. Mali ka dyan. Pamilya ang tutulong sa'yo. Sa totoo lang. Pamilya. Basta pamilya ang tutulong sa'yo. Hindi ka tutulungan ng barkada mo. Hindi ka niyan tutulungan. Sa totoo lang. Hindi ka na tutulungan ng barkada mo. Minsan kapag nangungoblema ka, magtatago na sila. Parang naglalaro sila ng tagu-taguan kapag nangungoblema ka. Iyang kaibigan mo. Di ba? Iyang kaibigan mo. Pero, pumupunta ka sa kaibigan mo. Minsan ikaw pa gumagastos, 'di ba?
Biro mo, alak mo, oh, ikaw pa gumagastos. Yung pulutan nila, ikaw pa gumagastos, di ba? Minsan nga, wala nga silang ambag eh. Sa katunayan nga eh, wala silang ambag eh. Samantala ikaw, nagbabayad ka ng ilaw, nagbabayad ka ng tubig, tapos nagbabayad ka ng upa, tapos sisingit pa yung kaibigan mo na walang kakwenta-kwenta. Sisingit pa yung kaibigan mo. Dapat sa gastos mo, pamilya lang talaga. Yung ilaw, tubig, upa, yun lang. O kaya, yung gustong bilhin, gustong bumili ng washing machine, electric stove, tapos microwave, dun lang. Pero sa kaibigan mo, magbibigay ka sa kaibigan mo walang kakwenta-kwenta, kadalasan, wala namang trabaho yung kaibigan mo. O naman, wala namang trabaho yung kaibigan mo. Dapat, bago mo unahin yung kaibigan mo, unahin mo yung pamilya mo. Huwag ka masyadong inom ng alak. Asikasuhin mo yung pamilya mo. Asikasuhin mo. Lalo-lalo na malaki ang pamilya mo. Ito si Kuya Bas, wala. Yan, si Kuya Bas, puro yabang. Tingnan mo, lagi siya pinapagalitan ni Maricel. Ikaw, Bas, lagi ka umiinom. Diba? Ikaw, Bas, lagi ka umiinom. Imbis na pambili mong alak, iano mo sa pangangailangan natin dito. Diba? Makatulong ka naman. Kasi, si Kuya Bas, araw-araw umiinom. Kung bibili ka ng MP, halimbawa MP, Junior, 100, bilhin mo sa 100, pag inipon mo yung 100 mo, sa isang linggo, hindi makaka-700 ka. Halimbawa, itry mo kayang hindi kang inom na ng isang linggo. O kaya, tuwing linggo ka lang iinom. Kasi ito si Kuya Bas, araw-araw umiinom. Bilhin mo, gabi-gabi, gumagastos siya ng 100 sa pag-iinom-inom niya ng alak, 100. Kuha ko sa kanya, tuwing linggo na lang siya uminom. Halimbawa, sa isang linggo, 1 week, di ba? 1 week. Hindi 7 days yun. Sa 7 days, kapag isang beses ka lang iinom, minsan nga, 2 beses pa siyang bibili ng alak pag tuwing linggo eh. Di ba? Pag tuwing linggo. Di 200. Kapag 7 days, di ba? 7 days. Iinom siya ng alak. Di ba? Ang magagastos mo sa isang linggo ay 800. Totoo yun, 800. Kasi dalawa sa linggo, Lunes hanggang Sabado, isa. Sa gabi, di ba? Pagdating niya, iinom na naman yun. Yan si Kuya Bas. Kuha ko sa kanya, isang beses na lang siya sa isang linggo na lang. Kahit sabihin mong 2 beses kang bumili ng alak, yun. Tapos, pwede naman yan dagdagan yung mga baon ng mga bata. Halimbawa, si Laila, 50 ang baon niya. Dapat gawin niya 100 yung baon ni Laila. Kasi mahal-malang bilhin dyan sa kantin eh. Dyan sa kantin. O kaya sa tray. Magkano sandwich ngayon? 15. Magkano ang soup? 10. Diba? 10 piso ang soup ngayon. Minsan juice. Minsan sopas. Minsan noodles. Yon, soup. Tapos minsan Milo. Diba? Magkano ang soup ngayon? 10 piso.
Sandwich, 15. Tapos, chichirya, 16. Yung Ansel, magkano yung Ansel doon? 10 piso, Ansel. Hindi mas mataas doon sa tray. Di ba? Sa tray. Dagdagan naman yung halimbawa, ang baon ni Laila, 50. Gawin niya 100, di ba? Gawin niya 100 yung baon ni Laila. Kaya ganun. Kaya nasasabi ko sa inyo. Dapat, wag mong unahin yung bisyo mo. Mas unahin mo yung pangangailangan ng pamilya mo kaysa sa bisyo mo. Dapat mas priority mo ang pamilya mo kaysa sa bisyo mo. Kasi ang bisyo, naghihintay yan. Yung bisyo. Mabuti kung nag-iisa ka lang, kagaya ni MC. Diba? Nag-iisa sa lang si MC. Bakit si MC ayaw niya mag-asawa? Kasi ayaw niya magkaroon ng responsibilidad. Yan si MC. Napakaganda naman yung trabaho niya. Saan yan? Sa casino. Nagtatrabaho siya, taga-balasa. Sa casino yan. Yan si MC. Dapat nga mag-asawa na lang yan si MC. Para pareho na sila nag-aasawa Si Raymond meron na. Si RJ meron na. Si Karen meron na. Di ba 4 sila? Si MC, si Raymond, si RJ, tsaka si Karen. Yung anak ni brother, di ba? Yun. Tapos yung asawa niya si Teteng. Si Aling Teteng, di ba? Yung asawa niya. Pero namatay din yun. Si Aling Teteng na yun. Namatay siya. Tapos sumunod si brother. Tapos sumunod yung kuya ko. Boss. Yun. Kaya nga ganun Kaya makikita mo lang talagang marami nagmamatayan talaga. Grabe. Pag ito si Ruby, kapag nagsi-CR, hindi nagpapatay ng ilaw. Minsan nga, lalabas pa nga si Ruby. Lalabas lang si Ruby. Bubuksan pa yung ilaw sa banyo. Parang takot na takot sa dilim. Oo. Parang takot na takot sa dilim. Kaya makikita mo lang talaga. Ako nga gusto ko talaga sa dilim talaga Sa totoo lang Gusto ko talaga. Yun. Kunyari nasa sinian ako. Siguro ito si Ruby. Hindi siya nakaranas ng manood ng sine. Lalo na kapag pinapanood yung oral. Putang ina, nakakatakot yung vampira na yun. Tapos manananggal. Tapos aswang. Makukulam. Tapos yung bata may pangil. Yun. Kaya ganun. Tapos mayroong taong ahas. Yun. Nga ganun. Yung mga talagang makikita mo. Minsan kapag ako umiling, pag ako maging gwapo, sabihin ko sa Panginoon, gawin mo na akong pangit. Bakit? Pag gwapo ako, marami ako nasaktan ng mga babae. Sinasaktan ko sila dahil gwapo ako. Kaya ganun. Sinasaktan ko sila, niloloko ko sila. Kasi gwapo ako Kaya ganun Kasi yung kagwapuan, pinagyayabang. Lagi sinasaktin mga kababaihan, mga babae. Ito sabihin ko sa iyo, ikaw mahal kong gwapo. Ikaw mahal kong gwapo. Huwag ka naman manakit sa mga babae. Pinalat ka maging gwapo, Pinalat ka maging gwapo. Tuloy. Ang baksak mo sa kabaklahan. Sa bakla ka nang lumabas. Bumaksak. Kaya ganyan. Kaya nga makikita mo. Tinan mo si Ruby. Bilhin mo. Sa 1 linggo, 2 ang absent niya. Ang alam ko, walang day off yan. Ang parlor. Walang day off yan.
Walang diop yan. Sila lang gumagawa ng mga diop-diop nila eh. Minsan, ito si Per. Pag si Per, pag sumasakit yung kamay, hindi papasok. Pag sumasakit yung paa, hindi papasok. Pag sumasakit ang ulo, hindi papasok. Samantala, nung nag-aaral ako, kahit sumasakit ang ulo ko, pumapasok pa rin ako. Kahit sumasakit yung paa ko, pumapasok pa rin ako. Pag lumakad ako, paika-ika ako, pumapasok pa rin ako. Kaya nung estudyante ako, wala akong absent. Kaya lang, pinilit ako ng teacher ko na hindi ako papasok. O sige, Mr. Ancheta, doon ka na lang sa clinic. Ha? Ikaw, Mr. Ancheta. Ikaw, Ancheta. Ako nahihirapan sa'yo, sabi sa akin yung teacher ko. Doon na lang ako sa clinic. Magpahinga-pahinga na lang ako doon. Matulog ako noon. Tapos, kulang pa ako ng tulog noon. Binabantayan ko pa si Ate Titang noon. Syempre, kapag medyo sumisigaw si Ate Titang, dahil lang sa ilik ko, natatakot si Ate Titang. Ginigising ako ni Ate Titang. Minsan niya, inaaway ko pa si Ate Titang nun eh. Medyo nahihirapan siya. Tinatawag ako niyan. Sabi sa akin, talagang si Ate Titang, si Uncle, yun. Pero hindi ako nagsisisi na binabantayan ko sila kapag nagkasakit sila. Dapat nga ako magpasalamat na pinagkakatiwala sa akin yung tungkulin na yun, na bantayan ko sila kapag nagkasakit sila. Kaya ganun yun. Dapat nga magpasalamat nga ako eh. Yun, binabantayan ko sa tititang nung nagkasakit doon. Nandun pa doon kalilaki, nandun pa. Kasi may git isang buwan ako nandun. May git isang buwan. Buti hindi siya namatay doon. Namatay lang si Ate Titang doon sa chemotherapy. Di ba una hindi pumayag si Ate Titang. Mas tiwala siya sa albularyo kaysa sa mga sa mga ospital, sa mga doktor. Tapos sumunod naman si Uncle. Pinantayan ko si Uncle talaga. 'Di ba may COVID? 'Di ba walang palitan talaga kasi COVID kasi noon eh. Pandemic kasi noon eh. COVID yun eh. Walang palitan, ako talagang nagbabantay kay Uncle noon. Pero hindi ako nagsisisi talaga na ako nagbabantay sa kanila. Dapat nga magpasalamat nga ako eh. Una sa lahat, nung bata ako, sila nag-aalaga sa akin, di ba? Nung bata ako noon, sila nag-aalaga sa akin. Tapos ito naman ako, nagrereklamo naman ako. Di ba? Ganon yun. Kaya nga akala mo matawag doon. Mas iigit pa doon, 'di ba? Mas iigit pa. Syempre ikaw mismong may kagawan sa sarili natin. Tapos nagrereklamo tayo. Ang sabi mo, ayaw mo talagang bantayan. Parang ako din eh. Parang ako din yun. Di ba? Minsan pagwapo ka, minsan maganda ka, hindi mo alam, nakilala ka lang bilang pangit, nung bigla kang gumanda, wala nagkakilala sa'yo, di ba? Wala na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi
lumingon sa kinaroroonan, daig mo pa ang malansang isda. Kaya ganun. Kasi ayaw niya tanggapin yung nakaraan. Kasi ito sabihin ko sa'yo, ang nakaraan mo, yun ang tunay na pagkatao mo. Yung nakaraan mo. Alam mo, nakaraan mo, mongoloid ka. Diba? Hindi ka nakapagsalita. Minsan nga, bigla ka sumisigaw-sigaw dyan. Kagaya ko dati. Nung bata ako nun. Kaya ganun. Kaya nga nasabi ko sa sarili ko, minsan nga, oh, kaya ganun talagang ano. Minsan nasasabi ko lang sa sarili ko, ako ba may karapatan ba ako? May karapatan ba ako? Kaya ang tanong, nagbabayad ba ako ng ilaw dito? Hindi. Nagbabayad ba ako ng tubig dito? Hindi. Nagbabayad ba ako ng upa? Hindi. Oops. Tapos, nagrereklamo pa ako kay Ruby. Diba? Si Ruby, hindi nagpapatay ng ilaw. Siyempre, may karapatan siya. Minsan, siya yung nagbabayad ng ilaw, tubig, upa niya. Diba? Minsan, nangungoblema pa yan. Pag nababawasan siya ng sweldo. Diba? Siyempre, kapag uma-absent ka, talagang mababawasan ka talaga ng sweldo. Pag uma-absent ka. Minsan nga, matumbal nga. Kaya ganun eh. Diba? Matumbal yun. Siguro ganun. Siguro, ang alam ko na pag hindi siya pumapasok. Ibig sabihin yung parlor niya, lagi matumal. Kaya ganun. O bukas, papasok siya. Kahit sabihin mong bukas, matumal yung customer. Diba? Ako nga. Minsan, matumal yung doon sa laundry. Bili mo, 3, 4 na nagpapalabas sa amin. Ang pinakamarami, Linggo. Biyernes, yan ang pinakamarami. Pero pagdating ng Lunes, 2, 3. Bili mo, 2, 3 lang, maghapon kami doon sa laundry, 2, 3 lang nagpalaba. Edi lahat ng diba? Lahat ng yun. Siguro ganun yung parlor nila Ruby. Matumal din. Siyempre, nag-uusap-usap sila diyan kung sino yung hindi papasok. Sige, papasok lang kayo pag hindi matumal, 'di ba? Ganun din sa laundry. Minsan nga do sa parlor, ako yung hindi ako ma-absent sa parlor. Maraming ang bilib nga sa akin sa parlor eh. Kaya nga sa minsan dami ako naging trabaho. Naging kargador ako, yung delivery ng soft drinks, tapos yung nagbubuhat ng soft drinks, yun. Marami akong trabaho. Minsan nga si Ate Titang, may tindahan kasi doon, 'di ba? Ito yung garahe dito. Dati ang tindahan niyan. Ako sinasama ako ni Ate Titang diyan sa tindahan niyan, tinuturuan ako. Pero hindi ako masyadong nagpick up, hindi masyado. Kaya nga binabantayan ako ni Ate Titang niyan. Yun, kasi may tindahan kami doon eh. May tindahan kami nun. Kaya ganun, may tindahan kami nun. Kaya nga sabi ko, nagpapasalamat nga ako, dumating sa buhay ko si Ate Titang. Kasi tinuruan niya akong kung paano ako magtrabaho, kung paano talagang magdiskarte, kung paano akong hindi ako umasa, di ba? Yun ang sabi ko. Sa Biyernes hanggang Lunes, wala ako dito. Nasa nasa Laguna ako nun. Bibiyaya ko nun pag ganyan. Bibiyaya ko nun. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Ako
minsan lang akong umibig sa isang tao. O sige, ako ba? Umibig ako sa isang tao, minsan nga. Ang dati, ang umibig din ako kay na-inlove ako kay una si Patricia. Tapos pangalawa si Onalyn. Tapos pangatlo naman si April. Tapos pangapat naman, sino ba yan? Sino ba yung pangapat na yan? Si April. Diba? Si April. Yun. Tapos, sa high school, si Brisilda. Tapos pang-anim, si Katrina. Pang-pito, si Jaisel. Diba? Yun lang. Yun lang na nakilala kong babae dati. Yan ang minsan doon sa beer house, bibigyan ko siya ng 70 pesos. Ang tawag yun, ladies drink. Sabi ko, lagi ako pumupunta dyan. Hindi naman, lagi ako pumupunta dyan. Tapos, kumakanta-kanta ako dyan. Tapos, bili mo sa ang isang Red Doors, 120. Sa tindahan dati, pag bumili ka ng Red Doors dati, 39. Hindi, 39 pesos. Hindi, 38 pesos ang Red Doors dati. Kasi madalas ako inuutusan ni Ma'am Frank. Pag bumili ako ng Red Doors, tatlong Red Doors, tapos eto si Ma'am Frank, bibigyan ako ng 100. Minsan pagpapabili sa akin ng sigarilyo. Ito, Dominic. 5 piso. Lagi akong binibigyan ng 5 piso. Minsan 5 piso, minsan 10 piso si Ma'am Frank talaga. Kaya lang lagi akong may pera nun eh. Ginagawa ko, gusto ko na magtrabaho. Si Ma'am Tina. Ngayon, Tina ang tawag ko dun. Hindi naman Ma'am Tina na yan. Kasi yan si Tina Desos na yan. Manluloko yan. Marami yan ninuloko talaga ng tao yan. Kaya yan si Tina Desos na yan. Yan na sasabi ko. Tapos nakilala ko si Katrina. Yun. Tapos ako yung namamalansya. Ako yung namamalansya. Gusto mo Dominic. Plantsahin mo lahat yan, mga uniforme ni Katrina, ni Mumoy, nila Tyrone, tsaka Harold. Tsaka si Chari. Si Chari. Nagplansya ako noon. Minsan pinapagalitan ako ni Ma'am Tina niyan. Kailangan ang gusto ni Ma'am Tina, yung split. Yung manggas, yung balikat. Yun, balikat. Kailangan isang split lang. Yun, isang split lang. Ganon. Marami akong naging trabaho, tapos pumunta ako sa iba. Naging kargador ako. Ang dami akong naging trabaho. Tapos noon nakilala ko yung mga born again, tapos mga saksenyo ba. Yun. Nung nagkaroon ng alitan kami ni Ma'am Tina na yan, yun, lumayas ako. Tapos, napatpat ako sa Iglesia ni Cristo. Doon sa Iglesia ni Cristo. Ang nag-aakay sa akin yung matanda, si Kabena Minbala. Yun, yung nag-aakay sa akin hanggang nadoktrinahan ako. Tapos, sinusubok. Tapos,
Hanggang nabautismohan ako sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi, ang una, nakilala ko si Kuya Oka. Yun, si Kuya Oka. Tapos, hanggang wala pa akong mga trabaho, yung tulong-tulong ako doon. Minsan nagwawalis ako sa buong building. Mula 5th floor hanggang sa baba. Nawawalisan ko yan. Yun. Hanggang wala pa ako masyadong trabaho. Tapos nakilala ko si Kuya Boy. Yun. Smile. Halika dito, Smile. Yun. Nakilala ako ng si Kuya Boy. Ikaw, Smile. Ang gusto ko, linisin mo yung bubong. Yung bubong ng doon sa Isip Building, yung bubong. Medyo delikado. Minsan akit pa ako sa bubong yan para linisin yan. Kahit delikado, kahit nakalula yung taas ng building na yun. Yun. Hanggang pumasok na ako sa laundry. Hindi, bago ako sa laundry, pinalilinis sa akin yung Poso Negro. Yung Poso Negro na yun, pinalilinis sa akin. Ganun. Sabi, Smile. Nakikita mo bababa ako doon sa may Poso Negro. Pagbaba ko, ang lalim na. Ang napapaligid sa akin, yung langis, yung mga natunaw na tae. Kasi kusa yung natutunaw kasi dahil lang sa init Yun. Medyo malalim na. Nako, delikado ko. Ahawon na ako. Hindi. Pilit ko nga pilit kong pupuntahan yun pagka na sa agdaan nako, lalim na. Hindi ko na kaya yan. Sabi ko, lalim na yan. Malalim kasi yung Poso Negro. Kasi yung Poso Negro kasi lampas sa tao yun ganun kailangan yung bara doon, kailangan susundot-sundot ko yung bara yun. Hindi abot yun. Dapat medyo mahaba yun. Susundutin mo. Kahit doon lang ako sa agdanan. Medyo nadulas ako. Inahon na ako. Pero nakatali ako dito. Tapos inahon na ako doon. Nakatali ako doon. Kinabukasan, Smile. Sabi sa akin, Smile. Bukas, doon ka na sa laundry. Si Aldrin, si Nipa. Kasi lagi patulog-tulog si Aldrin doon. Kaya ganon. Patulog-tulog. Kaya ganon, maraming natrabaho talaga. Diyan sa Isip Building na yun. Marami akong naging experience diyan. Dati nga sila Silid. Biro mo si Silid. Kaidat pa nga ni Ali yun Yan si Silin Tapos si Leon naman ganitong kaliit. 7 years old. Medyo magkasing edad lang sila ni Gabriel. Yan si Leot. 'Di ba? Si Gabriel. Baka sa susunod, college niya si Gabriel na yan. College na yan. Sabi ko sa sarili ko. Talagang dami kong naging karanasan talaga. Ako ang hiling ko, kung mayroong bote dyan, ang una ko hilingin, trabaho. Pangalawang, kalusugan. Tapos pangatlo, mabuting pamilya lang. Yun lang. Hindi ko naman kailangan ng di ba? Yung mabuting kalusugan, yung kaya ko buhatin, hindi ako napapagod.
alang-alang lang sa pamilya ko. Diba? Kahit wala akong day off, yun, sabi ko, sige anak, pupunta ako kahit pagod ako, maglalaro tayo. Sabi ko sa anak ko nun, diba? Kung nga nangyayari yun. Pero, pinagsasabikan ko talaga magkaroon ng pamilya, kaya lang, hindi natupad eh. Kahit nga si Katrina eh. Yan si Katrina na eh, traitor din yan eh. Oh. Yung pala, hindi pala ako gusto pala niyan. Ginamit lang pala ako niyan, kaya ganyan. Nanggagamit lang pala yan, si Katrina. Oo, nanggagamit lang pala. Sabi ko sa sarili ko, ayoko sa sarili ko, ayoko nang magpaloko talaga. Hanggang ngayon, wala akong asawa. 40 na ako. Wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Sabi sa akin, Dominic, ilang taong ka na? Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Medyo kurik-kurik ka pa rin. Sabi sa akin. Diba? Kaya gano'n. Sabi ko, minsan, lagi ko inaano yan si Ruby. Yung pala. Ikaw ba, papayag ka ba? Ikaw ba, pagsasabihan kang, oo nga, minsan, wala akong karapatan dyan eh. Yung wala akong wala akong power dyan. Ang tanong, baka sabihin sa akin, ikaw ba, Dominic, nagbabayad ka ba ng ilaw? Nagbabayad ka ba ng tubig? Yun ang lagi sinasabi sa akin, kaya gano'n. Minsan nga, mas naawa ako kay Ruby kaysa sa sarili ko. Oo, sa totoo lang, mas naawa ako kay Ruby kaysa sa sarili ko. Ako, maawa ako sa sarili ko. Putang ina ko, kumawa ako sa sarili ko. Syempre, pag ganyan talaga, yun. Ikaw nga, kung sabi sa akin, sige Dominic, kung naawa ka sa sarili mo, bakit ayaw mo pa rin kumilos hanggang ngayon? Diba, sabi sa akin, hindi ka talaga. Yun. Bakit ayaw mo kumilos, Dominic? Kung naawa ka sa sarili mo, minsan para na rin ako si Romel, ganon din. Para na rin ako si Romel. Wala rin dating, hindi pa kumikilos, kaya ganon. Kaya nga walang paghuhunlad. Walang paghuhunlad na nangyayari. Yun. Pero, may magandang balita. Nagkakaroon pa ako ng trabaho. Ang gagawin ko daw, magpupuno ako ng tubig. Ano yun? Third week ng August, magkakaroon na ng trabaho ako. Pupunta ako do mga alas 9. Hanggang alas 12, means siguro doon na rin ako matutulog pag nakalak na yung gate doon. Oo, pag nakalak na yung gate. O kaya, ang gagawin ko, pag may nagbukas ng gate doon, uuwi kaagad ako. Ganun gagawin ko. Tapos, weekly akong babayaran. Weekly akong babayaran yan. O ilalagay sa ba tawag doon? Yung pangkupit ng bayan? GCash. Sa GCash, lalagay sa GCash. Di malamang kay Leon. Yung GCash ni Leon o kaya GCash ni Celine. Diba? Doon ko makukuha yung sweldo. Yun. Sabi ko. Yan. Tapos, maalagaan ko pa si Kuya Oka niyan. Kuya Oka, kamusta ka na? Ayun. Baka hanggang sa baba na si Kuya Oka nun. Oo, kaya ganun. Marami akong
palpak na ginagawa. Oo, sa totoo lang, marami akong palpak ang ginagawa sa sarili ko. Oo, yung pala, ang inaano ko pala, sila pala may karapatan eh. Yun ang nangyayari, sila pala may karapatan eh. Yun yung ano, yun ang nasasabi ko sa sarili ko. Sabi ko, ikaw Dominic, putang ina mo ka. Ikaw, sinisisi mo yung iba, putang ina mo ka, Dominic ka. Eh sabi sa akin, oo, yun nga ang ano. Dapat nga mag-isip ka nga, Dominic. Putang ina mo ka, Dominic ka. Sabi sa akin, no? Sa sarili ko, 'di ba? Sa sarili ko. O kung ano lang, kung minsan nag-iisip talaga ako, minsan nag-iisip ako kung ano yung gagawin ko talaga sa sarili ko, 'di ba? Minsan pag nagkapera ako, pupunta ako sa Dagunoy, bibili. Ay nako, putang ina ko. Niloko na naman ako, nagpapaloko naman ako dyan sa Dagunoy na yan. Kaya ganyan. Imbis na iilalaan ko na lang yung pera, pambili ng pagkain, pambili ng alak, sigarilyo, diba? Ganun yun, diba? Ako naman, bira na nga ako ninigarilyo, bira na rin ako minom ng alak. Kaya ganun. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko. Pero ang hindi ko nakakalimutan, yung nalagaan ko si Ate Titang, si Uncle. Oh, yung baka pagdating ng araw, mahalagaan ko yung tatay ko. Yun ang gusto ko mangyari, mahalagaan ko yung tatay ko. Yun ang gusto ko. Yun ang pangarap ko. Mahalagaan ko yung tatay ko. Siyempre, magpapasalamat ako sa tatay ko. Kahit sabihin mo yung tatay ko, hindi ako nalagaan nung bata ko. Wala na akong pakialam dun. Pero para sa sarili ko, may nagawa siya para sa akin. May nagawa siya. Yun. Kaya pero sabi ko sa tatay ko, ay nako, walang kwenta. Sabi ko sa tatay ko, walang kwenta yung tatay ko, sabi ko. Pero mali ako dun eh. Mali din ako dun eh. Eh syempre, ikaw. Pasalamat ka. Binigay sa yung pangalan niya para sa sayo. Tapos sasabihin mo, walang kwenta. 'Di ba? Yun ang nangyayari sa atin. Minsan, yun ang gusto mo, yung ayaw mo, gusto mawala yung ayaw mo. Yun. Yun ang nangyayari sa sarili ko. Minsan nga, dati, mas inintindi ko si Joseph kaysa sa pamilya ko. Lagi na lang si Joseph may inintindi ko kaysa sa pamilya ko. Lagi na lang barkada ko, inintindi ko kaysa sa pamilya ko. Yun na. Lagi na ang barkada ko. Pero, nung nagkasakit ako, doon sila lumalapit sa akin. Nung nagkasakit ako, nung nabigo ako, lumalapit sila sa akin. Pero yung mga kaibigan ko, ano ginagawa sa akin mga kaibigan ko? Pinagtatawanan lang nila ako. Mga walang kwentang mga kaibigan ko. Pinagtatawanan lang ako eh. Kaya ganyan eh. Lalo na si Joseph Mercado na yan. Walang kwentang kaibigan yan. Mas kwentang. Alam mo ba mas kwenta yung kuya ko, si Kuya Dennis. Siya yung best friend ko eh. Yan si Kuya Dennis eh. Siya yung best friend ko. Yan si Kuya Dennis. Minsan nga, tabi nga kami matulog niyan. Yung kuya ko. Oo, tabi kami matulog niyan. Sabi ko, Kuya Dennis,
Pwede ko bang balik nating dati? Tabi tayo matulog. Kaya lang, hindi na nangyari. Bigla siya na namatay yung kuya ko eh. Oo, tapos, nandun yung tatay namin, di ba? Yon, kaming tatlo. Kahit wala yung nanay namin, kami lang tatlo. Ako, yung kuya ko, tsaka tatay ko, tatlo lang kami. Tama na sa amin, tatlo lang kami. Yun. Hindi ko mahal yung nanay ko. Ang gusto ko sa nanay ko, mamili siya. Oh, anong gusto mo? Sa amin ba o sa kanila? Doon siya. Kung doon siya, okay. Tatanggapin namin 'yon, di ba? Yan ang sabi ko. Ayoko talaga. Hindi ako maramot pagdating diyan. Hindi ako maramot. Yan ang sasabi ko. Hindi ako maramot talaga. Yun. Hindi ako selfish. Hindi ako selfish. Hindi kagaya ni Joseph. Wala. Yes, si Joseph Mercado. Sus, tunay na kaibigan. Naku, lelang mo, Joseph. Pag nakikita mo ako, bigla ka tumatakbo. Joseph Mercado. Oh, sa totoo lang. Bigla ka lang tumatakbo, Joseph. Ha? Mas mabait pa nga sa'yo si Ruby kaysa sa'yo, Joseph eh. Ha? Nako, Joseph Mercado. Tangina. Nasasabi ko sa'yo. Ayoko talaga. Minsan, di malaman, naiinggit ba ako? Ano ba kay pag-iinggitan ko? Dapat nga, sila dapat mainggit sa akin eh. Una sa lahat. Nagbabayad sila. Ako, hindi ako nagbabayad. Diba? Minsan nga, pag ganyan, ako minsan, parang sumusobra na rin ako. Kaya ganun. Parang sumusobra na ako. Sa totoo lang, promise, sa totoo lang. Parang sumusobra na talaga ako. Kaya dito natin natatapos ang ating palatuntunan. Goodbye sa inyong lahat. Yan. Basta unahin mo muna yung pamilya mo kaysa barkada mo, kaysa kaibigan mo. Wala namang kwenta yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo, kunyari, tutulungan ka. Pero kapag nangungoblema ka, hindi ka tutulungan. Kapag nakikita ka, bigla ka tatakbuhan. Parang si Joseph din. Pag nakikita ko ni Joseph, biglang tumakbo. May kwentang kaibigan ba yan? Hindi. Sus naman ganyan. Mas mabuti pa ngayon yung pamilya ko eh. May malasakit pa nga sa akin eh. Kaysa kaibigan ko eh. Yan may mga kaibigan ko, nagkawala na. Wala na akong kaibigan. Mas mabuti wala akong kaibigan. Pero pamilya meron ako. Mas mayaman ako sa pamilya. Pero sa kaibigan, hindi ako mayaman. Mahirap ako sa kaibigan. Kaya ganyan. Di bali wala akong kaibigan, pero may pamilya ako. May pamilya akong umiintindi sa akin. Meron nagbabantay sa akin, yung pamilya ko. Pero ang kaibigan, walang kakwenta yan. Walang kwenta ang kaibigan. Diba? Pero pamilya, may kwenta. Halagaan ka ng ang pamilya mo. Kaysa kaibigan mo, kaysa barkada mo. Barkada mo, walang kwenta yan. Barkada mo, kaibigan mo, walang kwenta yan. Iiwanan ka lang yan. Kunyari, mamalasakitin ka? Hindi. Hindi ka mamalasakitin. Minsan nga, peperahan ka lang yan eh. Yung kaibigan mo eh. Minsan, pupunta si Joseph.
Pumupunta lang siya si Joseph para magkapilang. Yun. Eh, dito natin natatapos. Yun.